Unang-una, ICC to. Di ba? Ang International Criminal Court, isang korte na binuo ng mahigit 100 bansa. Di ba? Sa buong mundo. Ang mga nakaupo dyan, mga prominenteng mga abogado, judges, galing sa iba't ibang bansa. Hindi madaling hindi kung sino-sino lang ang nilalagay sa ICC. At ang daming mga mechanisms in place to ensure yung credibility, yung professionalism, yung impartiality ng ICC bilang institusyon. Kasi ang daming stakeholders niyan eh. Right. Mga bansa ang mga stakeholders yan. Hindi ito pipitsuging korte na kung sino-sino lang. Kasi kung magsalita iba, parang kala mo, papayag silang magpagamit sa isang, di ba, lokal na politikang usapan. Crazy. The elaborate preparation to provide due process in the ICC. Exactly. They're comparing it na kaya naman natin dito sa Pilipinas to provide due process. Dito talaga iba yung due process natin dito eh. Hindi, tsaka wag natin kalimutan, kaya naman napunta sa ICC yan dahil lumabas nga na walang kakayahang kaso. At para sa akin, itong nangyari ngayon kay Senator Bato de la Rosa, yan ang patunay eh. Bakit kailangan magpuntang ICC eh. Imagine mo lang kung local court yan. Tapos mga senador, pinagdidepensahan yung taong akusado. Sasabihin nila, pwedeng mag-protective custody, pwedeng may pribileyo. At ito yung paulit-ulit kong sinabi nung pinag-uusapan natin to, nung panahon ng, nung may nagbanggit na ideally daw, dapat dito na lang itrayan. Gaya na sinabi ni Congressman Che Jokno na meron din mga hinawakang kaso tulad ko. Ang isa sa mga pinaka-compelling reasons, hindi namin mapapangako na yung mga testigo at yung pamilya ng mga biktima mapoprotektahan habang nandito yung kaso. Kasi nga, napakalakas pa rin at laki ng puwersa na hawak ng mga taong magiging akusado. At kitang-kita mo yan dito sa mga nangyari ng mga nakaraang linggo na ito. Alam mo yung the thing is parang let's just go back to the war on drugs no. Kasi yung mga pamilyang some of the people whose families members were killed as a result of drug use, we understand your grief. I mean, we don't take that away from you, and that's why some of you feel like it's justified to kill these people who are selling drugs. But the thing is, most of the people that were killed are not even drug lords, are not even drug vendors. Si Kian de los Santos, like Kian de los Santos. But we don't take it away from you, your anger, but somehow we must draw the line and we must provide due process to all. Di ba? Right now, President Duterte is demanding due process. Bato de la Rosa, both of them who denied due process to those killed, are now getting the benefit of due process, and not here in the Philippines, but abroad. I mean, actually, yun pa nga yung isang sobra akong nagtataka dito eh. Sinasabi nila wala daw due process kay Bato de la Rosa. Bago na issue yung warrant sa kanya, nagkaroon ng presentation yung Office of the Prosecutor at nagkaroon ng determinasyon ang mga huwes ng ICC na merong sapat na batayan para nga mag-issue ng warrant na ito. So, hindi mo pwedeng sabihin na walang due process dun sa issuance ng warrant. Pangalawa, pagkatapos niyang hulihin, nakita naman niyo kung ano yung pinagdaan ng proseso ni dating Pangulong Duterte. Ganun din. Meron siyang abogado, meron siyang pagkakataon para harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. Meron siyang, di ba, bibigyan siya ng pagkakataon na mag-file ng kung ano mga motion ang gusto niyang gawin. Na hindi nangyari yan. Doon sa mga dami mga tao na pinatay na lang. At sa yung sinabi ko kanina, yung mga mahihirap, sa presinto kayo magpaliwanag, ang daling hulihin. Sila Senate President Alan Cayetano, kung talaga you're the protector of the people, you should have allowed, magpaliwanag na lang si Bato sa pahuli ka. Sagutin mo yung mga charges against you, but yung tinatago. Kaya nagiging nawawalan kayo ng credibility eh. It's really the injustice that the poor people see. Yung mga mayayaman, nakakatakas, yung mga senador, nakakatago kahit na walang protection na binibigay ng saligang batas. Tsaka wag natin kalimutan yung naging papel ni Alan Peter Cayetano dito. Nung gitna, nung kasagsagan ng so-called war on drugs, siya ang Secretary of Foreign Affairs na pinagtanggol niya yan. Correct. Before the international media, naalala ko pa isang interview niya na sinasabi niya na lahat daw ng pinatay, may kasalanan naman, nanlaban daw. Libo-libong tao. Saka hayop siya.
Sa panahon daw ni Pinoy administration, meron tayong extrajudicial killing. Kung meron yan, hindi yan state-sponsored. Yung sa panahon ni Duterte, yan ay isang polisiya ng Duterte administration. That wasn't the policy of the Pinoy government. May mga pinapatay doon, mga radio disc jockeys, yung mga radio commentators, yung mga normal na pinapatay kasi galit ang mga pumapatay. Pero dito sa panahon ni Duterte, mga drug victims na walang kasalanan, tulad ni Kian de los Santos, pinagpapatay dahil may quota sila. Meron silang quota na dapat itong mga police, dapat so much, you have to liquidate so much, may pabuya ka pa. Tsaka, huwag natin kalimutan, galing mismo sa bibig. Yes. Di ba? Ni Rodrigo Roa Duterte. Galing mismo sa bibig ni Bato de la Rosa. Di ba? Yung mga salitang yan. Na hindi nila tinatago nung panahon ngayon So, di ba? Parang huwag na tayo maglokohan dito na para kasi ngayon. Lahat, dinidistansya ang sarili. Di ba? Sa mga pangyayaring yun Pero nung panahon na yun, ang linaw-linaw. Alalang-alala ko yun. Sila mismo ang nagtatanggol dyan. Sila mismo ang nananawagan dyan openly. Diba? Para sa ganyan. Mukhang nawala na yata yung ating bisita. Busy pa. pero that's important because, again, there's this St. Thomas More. Sabi niya, I will give the devil the benefit of the law. So, yung kailangan talaga, humingi sila ngayon ng due process, pero talagang what is so unfair to those they have killed was that they denied due process to the people that they murdered. And this is not killing, it's really murder, plain and simple. They're being sued because they are the ones who ordered the killing of all these innocent people or this, kahit na may kasalanan yan, dapat bibigyan mo ng due process Di ba? Oo. Tsaka, yun nga ang masaklap dito, madami dun sa mga pinatay, wala namang kasalanan. Naalala ko nung doon sa 18 days na si dating Vice President Leni Robredo ay nakaupo bilang co-chair nung ICAN. May mga nakausap kami noon na yung mga media na nagko-cover nitong drug war, diba? Yung night crawlers, kung tawagin nila kanilang sarili. Grabe yung mga kwento. At ang isa talaga doon tumatak sa akin na hindi ko makakalimutan. Naalala mo yung mga, di ba yung mga one time, big time. One time, big time, yung i-report nila na sa Bulacan, nagkaroon ng sunod-sunod na raid sa isang araw, may napatay na 100. Halimbawa, ganun yung ano. Ang kwento pala doon, bago dumating yung araw ng supposed raid na yon, nang may make up na yung mga pulis ng kung sino-sino mga taong nakikita na lang nakakalat-kalat sa kalsada. Kung sino-sino lang ito. Hindi ito mga drug lord o mga drug dealer o mga even mga pusher. Minsan mga, di ba, yung mga padjak, di ba? O yung mga gala sa gabi, mga ganun tipo. Huhulihin, tapos lalagay sa parang safe house. Nandun lang sila. Tapos pagdating ng araw ng pagpapatayin lahat. Tapos papalabasin, yan yung mga namatay dun sa raid. Anong klaseng pag-iisip yun, di ba? Huhulihin mo yung mga tao, lalagay mo doon, itatago mo, parang hayop, tapos sa isang araw, sabay-sabay mong papatayin at papalabasin mo na, hindi, yung mga patayan doon sa mga drug raid na ginawa namin ngayong araw na ito. Grabe, di ba? Para talagang, anong klaseng yun? Anong klaseng polisiya yun ang magdudulot ng ganong klaseng resulta? At yun nga ang nakakadismaya dito. Parang nawawala yun sa kwento Kasi pinipilit nilang i-focus doon sa, hindi, political lang to, kawawa naman si Bato, paano yung karapatan ni Bato de la Rosa? Yung karapatan niya, protektado Correct. Ang dami ng meron nga sa mga abogado na pinagtatanggol yung kahit na nagtatago siya And I'm sure, pag akyat niya, kung sakali mang mahuli siya at iti-turn over siya sa ICC, meron siyang abogado doon. Di ba? So, di ba? Nakakaano lang talaga So, at least ngayon, NBI, pwede nang tugisin si Dapat. Si Bato. Dapat. Diba? Yun sanang dito. So, wala nang legal obstacle? Wala nang legal obstacle. Kasi ito nga TRO, di ba? TRO, Temporary Restraining Order. So, ito yung hinihingi mo para pansamantala habang nililitis at pinagdidesisyonan ang iyong kaso ng Korte Suprema, tigil muna lahat. Diba? Wala mo nang kikilos. Diba? Parang, yun ang sabihin ng TRO. Diyan muna kayo. Steady lang kayo. Pag-uusapan muna namin to.
wala mo nang gagalaw, di ba? Ganun yun ang epekto ng TRO. At ang TRO binibigayan ang basis, Ang ground. kung tinatawag nating merong urgent need, yung talagang So, let's say, what are the elements for a TRO to be yun granted? nga, urgent need na otherwise magkakos ng grave or irreparable injury Irreparable damage. dun sa tao, dun sa nag-file ng TRO, o kaya talagang grave violation ng kanyang karapatan. So, yung urgent need na kine-claim nila, ano yung urgent need na kine-claim nila? Ibig sabihin, kung hindi nyo pipigilan to, talagang may malaking epekto to sa aking karapatan. May paglabag ng aking karapatan na mangyayari pag hindi nyo pinigilan ito. Ano yung irreparable damage daw? Hindi na, di ba, yung injury na hindi ko na pwedeng mabawi. O, so, yung Diba? dalawang elements, dahil hindi binigay, ibig sabihin, Sa tingin ng Korte Walang Suprema, walang urgent hindi need sila naniniwala. at walang grave violation na mayroon dito, di ba? So, ibig sabihin, sa tingin ng Korte Suprema, pwedeng hulihin si Bato. Di ba? Yan yung Correct. Di ba? Na hindi malalabag yung kanyang karapatan. May singit lang ako, may isang masugid na nanonood sa atin, itago natin sa pangalan na Abby Valte. na medyo she just wanted to say, hindi lang yung pinag-uusapan nating pagpatay, no? Hindi lang yun, ginawa nilang premyo yung pagpatay, they gamified it. Come to think of it, nga, no? They gamified it. Yeah, may mga di ba? May bounty. May bounty. Oh. So, my na God. para, di ba? Lumabas yung salitang quota. Ibig sabihin, kailangan merong kang patayin na ganitong numero para maabot mo yung Now that she mentioned it, level na babayaran ka. kasi sanay tayo, you gamify everything, di ba? Parang, now that you look at it from a perspective of gamifying it, talagang, it's a terrible, grabe, it's a brazen act of inhumanity. Kaya nga, this crime is a crime against humanity. Exactly. Di ba? And you gamified it, my God. Hindi, Imagine, tsaka hindi pa yun. Sino ba si Batunod? Siya ang chief PNP. Ibig sabihin, siya ang head ng institusyon na dapat inaasahan nating protektahan ng mamamayan. protect and serve. Di ba? Instead, binaliktad nila. Sila ang nanguna. Di ba? Dito sa pagpatay ng mga sarili nating mga kababayan. Yan pala, matapang lang siya kung nasa poder siya. Matapang siya dahil pumapatay siya. Pero when confronted with the law, when confronted with just an ordinary piece of paper, tumitiklop siya. Tsaka, ito, EL lagi nilang sinasabi nung panahon na yun, tama naman yung ginawa namin, bla bla bla. Kung sa tingin pala nyo tama, ba't kayo nagtatago ngayon? Oo nga, exactly. O di proud kayo dapat, harapin nyo. Kung mahina ang kaso ng kabila, ba't kayo nagtatago? Similar to Sarah, kung mahina ang kaso, why don't you just appear? Di ba? Ibig sabihin, kung tingin mo talaga, kung malinis, kung personal na tingin mo, malinis ang konsensya mo, tama itong ginawa ko, bakit ka natatakot? Malinis ang bulo niya, kalbo bakit siya. ka takbo ng takbo? Di ba, yun yung punto eh. Ikaw talaga eh. Pero hindi Bakit malinis ang tumatakbo? konsensya niya, Diba? hayop siya. But it's really terrible that there are people within our society who continue to defend this guy. This guy should be arrested. This guy should be brought to justice. As in anyone, if somebody commits a crime, dapat dalhin natin sa batas, iharap natin at panagutan niya yung kasalanan niya. Ito, babalik ko naman yung example ni ngayong Congresswoman Laila de Lima. Oh, sige, kinasuhan. Tumakbo ba si Laila de Lima? Nagtago ba si Laila de Lima? Hindi. Hinarap niya. O Sunny sige, Trillanes, 7 ganun din. taon siyang nakakulong, pero sa dulo, nabindicate siya. Pero, hindi niya inatrasan. Kasi malinaw sa kanya, mula simula, wala akong kasalanan dito. At tiwala ako na pag lumabas ang buong kwento, ako ay mabibindicate. At yun nga nangyari. Kung talagang hindi ka nag-utos magpatay ng ating taong bayan, bato, lumabas ka. Di ba? Ikaw nagde-dare ka kay Sunny Trillanes na humarap ka rito, huliin mo ako, humarap siya. Ikaw ang nagtago. Natatawa lang ako doon sa idea na nanonood si Bato de la Rosa sa atin. Oo nga eh. Tapos parang kinahamon mong ganyan. Alam mo sa Kastila, El Cobarde. Duwag. Yung tapang pala, hindi ka talaga matapang, duwag ka talaga. Tsaka parang walang isang salita eh. Wala kayong isang salita. Di ba? Parang nung una, makakala mo kung ano naman nasabi. Pero pagdating nung dumating yung aktual na ay meron pala talagang warrant at uhulihin na siya, biglang wala. Tiklop. Nagtatakbo. Sino ba yung lahat na sabi nila, sasama kami lahat sa Sumama na kayo. Di ba? Sino ang nagsabi nun?
Siya, si Sino Robin pa? Padilla. Sumama na kayo. Di ba? Nagtatago kayo under cover of darkness to escape na naman. Parang, you're all cowards. Actually, on that point, yung mga nagkup-kup sa kanya, actually, pwedeng kasuhan. You mentioned, yung isa obviously under Philippine law, obstruction of justice. Oo. And under the Rome Statute, Article 70. Yan yung offenses against the administration of justice. Ibig sabihin, kung ikaw, pinakaharangan mo yung mga proseso ng ICC at kasama yung dyan, theoretically, pwede silang makasuhan. May mga nakita ako, nananawagan na kasi di ba ang nagsampa dito originally si Senator Sonny Trillanes. Diba? Right. So, may mga nananawagan na, Senator Sonny, pailanan nyo, ito pa sila Robin Padilla, sila Alan Peter doon. Pero ako, focus muna doon sa mga malalaking perpetrator. Pero ako, hindi pwedeng kalimutan na lang ito eh. Klaro na sila ay merong kinalaman doon sa pagkupkop at pagtakas ni Bato de la Rosa. correct. Also, Barry, you must remember that there's another senator who's also most likely will also be subject to ICC investigation, which is Senator Bongo. So, I think it's imperative on the Supreme Court to render a decision and settle this matter altogether na. Para isang usapan na lang yan. Kasi, ang dami pang nakasama mga kakasuhan eh. On that point, anong masasabi mo doon sa mga iyakan kanina sa Senate floor? Si Senator Pea, naging emotional eh. You know, I got Bakit daw wala man lang tumawag para kumustahin sila? You know, I got several texts from media, and these are people from media. They said, she's out of context, she's out of place. In the first place, and you know, your Senator Pia Cayetano's concerns and grief is genuine. They may have been afraid during that time. You know, you don't see this happening often na barilan right 2 doors away from you, as she said. But the point is, sino ba may nag-umpisa nito? Security nila. Sino nag-umpisa nito? Dahil why did all these things happen? Because Dahil kinupkup nila si Bato na mayroong kaso. you want to protect a fugitive from justice. Was that the fault of other people? It's a fault of your brother, Senator Cayetano. So we understand your grief, and we certainly sympathize with the fear that you carried that night. But let's put it in place. Let's put it in context. This whole thing, this whole incident, hysteria in the Senate would not have happened if your brother decided to surrender Senator Bato de la Rosa. Instead, your brother made a mockery of the Senate as an institution. And now you're blaming that the other side never even bothered to say hi to you. Say, how are you feeling? You know, maybe you should really reconsider your position in the sense that even if they don't sympathize with you, they're not there to spite you. The statement of Senator Risa Ontiveros was not referring to the situation that happened that time. But more importantly, when you said na umiyak kayo, we understand that. Pero let's go back to the source. The source of this whole situation is the fact that you chose to protect a fugitive from justice. And this is not about politics. You are a lawyer. Your brother is a lawyer. We are all lawyers. You know what the law is. So let's not hide behind the sheen of politics. Talagang, let's face it, we're giving this guy due process. Let's surrender them to the ICC. Now that the Supreme Court has said there's no TRO, I hope you don't try to make an extra mile of trying to protect against Senator Bato de la Rosa. It's high time that we surrender him to the authorities. At saka ako, hindi ko gusto yung yung binabago, iba na naman ang usapan, and then it's all about feelings namin. Alam mo ba yun? Nagpahalal kayong senador eh. Diba? And ito yung goes back to sa pinag-uusapan natin kanina. Ang taas ng expectation sa inyo. 24 lang kayo dyan eh. Sa posisyon na yan eh. Diba? 24 kayo composing an entire chamber of Congress. Diba? Mataas ang expectation sa inyo. Diba? As individuals. So, habang last week, nanonood ang taong bayan, at, diba, bahalang-bahala, bakit ganito, ba't nangyayari ito sa Senate? Bakit nagkaganito na? Bakit nagkakabarilan dyan? Di ba yun ang mga concerns for the institution? Tama ka, Iel. Di ba? Parang, sure, baka takot nga siya nun. Baka, hindi natin inaalis sa may kanya emotional impact sa kanya nun. I mean, right. Totoo naman yun kung may nagputukan sa labas. Pero hindi totoo sa feelings nyo eh.
Di ba? Tungkol ito doon sa institusyon. Ano yung tama ba yung ginawa ng majority na noon at umabot tayo sa ganung punto? Di ba? At ako, yun eh. And ako, ito pa eh. Of course, we will take her at her word as to what she felt, etc. Hindi natin ko questionin yun. Pero masisisi mo ba yung mga ibang mga taong nanonood na iisipin that there was nothing wrong? Bakit? Naka-selfie pa kayo dun eh. Nag-live, nag-Facebook live pa yung mga iba sa inyo dun eh. Hindi naman hindi naman gagawin yun ng mga tao na under threat eh. Hindi kayo mukhang under siege. Exactly. Di ba? Yun yung point eh. Tapos ngayon, parang ang may balik pa doon sa mga umalis ng maaga dahil tapos na naman yung session na bakit hindi nyo kami kinumusta. Sige, fine, 'di ba? On a personal level, pag-usapan natin 'yan and maaring valid yung conversation na 'yon between friends and colleagues. Pero tingin ko hindi na 'yon usapin for ano. Hindi na 'yon usapin para sa Senado. May mga dihamak na mas importanteng pag-usapan tungkol doon sa pangyayari last week kaysa sa feelings ng mga individual na senador. Para sa akin. So I think Senator Pia Cayetano and also the others, I think you should try to understand how do we bring back the dignity of the institution, which is what we're trying to. We are not senators, but we're consciously aware that the dignity of the institution has been downgraded, has been eroded, and I hope you're, instead of looking inward, kinamusta ba kami? How are we feeling? Maybe you should look inward to the Senate as an institution. How do we restore the dignity and respect to the institution rather than to yourselves? Because at some point, it will be resolved. Your emotional concerns are valid, and we don't take that away from you. But you were elected as senators. You're supposed to be the conscience of our country. Then look big. Look at the national perspective. Look outwards, and how do we restore that? And maybe with that, let's set aside for sure the emotions, because we are all government officials before. We put our emotions, we set it aside for the good of the country. So my challenge to you is, how do you restore the dignity and respect of the Senate as an institution? Oo, tama. Kasi ako hindi ko talaga gusto yung yung magre-resort ka sa ganyang para ma-avoid o maiba yung usapan from what people are demanding that the Senate address. Which is precisely yung sinabi mo, EL. Diba na, eto na tingin na ng maraming tao, gumuguho na yung kredibilidad ng Senado eh. Tingin ng mga tao, yung Senado, naging pugad na ng mga taong sangkot sa kulong ng mga krimen. And then lately, itong last week, cuddler at protector ng mga taong merong warrant na hinahabol ng batas. Yun eh. Yun yung main issue na kailangang harapin. So ang tanong, ano gagawin nyo? In fact, ito nga hindi ba kayo under ordinary circumstances, magkaroon ng ganyang putukan, nandun yung mga senador, hindi ba lahat ang unang tatanungin ng mga tao, paano nila naging safety nila, etc., etc. The fact na hindi tinatanong ng mga tao yon should actually give you of the opportunity to reflect. Bakit ganun? Kasi sa mga tingin ng mga tao, may mga mas mabibigat na mga issue na kailangan sagutin. And instead you ask yourself, did anybody, it's so surprising that your brother first said that. Wala ba sa inyo na nangamusta sa amin? But parang, is everything personal? But you're the senators of the Republic. You're supposed to lead us, not with emotions, but sacrificing your own beliefs, sacrificing your own feelings for the good of the country. Di ba parang, pwede bang isang tabi muna yan? I know how worried you were, but we resolved it already. And in fact, the DILG investigation said that there was no attack. Di ba? Parang there was the first shot that was fired. At may video pa. And may video pa came from your newly appointed. What's the name? Mau Aplaska. Namista ni Bato. Di ba? And he was the one who fired the first shot. Yeah. And then, dinala pa niya yung media, pinasama pa niya, kung talagang may danger sa kanila, he wouldn't have brought in the media to go with him. He wouldn't put them in harm's way. But instead, sinama, therefore showing, walang danger sa inyo. Di ba? Walang danger sa mga media. Sa akin naman, di ba? She's entitled to feel threatened. Okay naman yun. I get that. Pero sana,
ito sa akin, medyo paniningil na to. Wag natin kalimutan, si Bato de la Rosa ay hinahabol precisely at kinasuhan dahil nung panahon nila sa poder, yung ganyang klaseng putukan, hindi pumasok sa Senado, pumasok sa mga bahay ng mga Pilipino. Exactly. Diba? Pinasok ang mga tao sa bahay nila, kasama nila yung mga anak nilang natutulog, at binaril sila dun. At may mga ibang mga bata na walang kamalay-malay, walang kasalanan, na nabaril. Diba? Hindi lang tinakot, hindi lang naputukan, hindi lang nabulabog ng baril, patay. So, wala lang sa inyo yun? Diba? Gets namin. Sana nga yung ganyang realization on your part na, nakakatakot pala pag naputukan. Sana maging, maging doorway para maintindihan nyo kung ano yung dinanas ng napakaraming Pilipino nung panahon na yun. At na ngayon, yun ang dahilan ba't hinahabol si Bato de la Rosa. Okay. Yung taong pinili niyong kupkupin. Yun. Okay? Ako, sobra akong nadadala doon, dalang-dala na doon sa ang nakikita lang nila yung side nila nung issue. Paano kami? Paano yung feelings namin? Paano yung ganito-ganito? Bakit parang wala kayong sinasabing ganyan nung libo-libo pinapatay sa kalsada? Diba? If that's the kind of attitude that you have, putting your feelings above the country, then I think it's right for you to be replaced as the majority. You don't deserve to be the majority members of the Senate. And I hope that this Senate can decide to find a new leader to take over and just take over the majority. Because you don't deserve to be in the majority. Grabe, EL, di ba? Parang in the last few days, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming mga panawagan from mga iba't ibang grupo. mga dating kaklase, yung dating eskwelahan, doon sa mga senador. Diba? Tungkol doon sa kanilang naging papel dito sa mga events of the last week. Yung una, nagsimula doon sa pagkapalit ng liderato, and then itong nangyari nga sa naputukan na sinimulan ng security ng Senado dahil nga doon sa pagkup-kup kay Bato. Normally naman, in the past, parang hindi naman ganun ka-interesado mga tao sino Senate President eh. Correct. Pero ngayon, kita mo talaga nakatutok. Kasi nga, umabot na sa punto na hindi na pwedeng wag pansinin Nakakahiya na Di ba yun? Sobra nang nakakahiya. At kung hindi pa nyo nare-realize yun, ewan ko na lang. Di ba yun yung point saka nakakita na mga dati mong kaklase sa college, yung mga eskwelahan kung saan ka gumraduate nung high school, nananawagan na ngayon, di ba, na, mag-resign ka. O kaya, pag-isip-isipin nyo itong ginagawa nyo. Kasi sobra na yan. Diba? Grabe. Parang ibang level ng you know what? tahiyan, Come to think of it, maybe Director Melvin Matibag is not here. Maybe they're in the process of serving the warrant of arrest. Posible. Di ba? Ako hindi ko mamasamain kung yun ang dahilan. Kung bakit wala si Dr. Melvin. Didn't he say that they already have ideas on the whereabouts of Bato de la Rosa? Kung ganyan, may utang niya sa atin at kailangan niyang ikwento. Kung mapapalitaan natin mamaya na nahuli na, dapat meron tayong... Pero talagang it's an insult to the justice system that a person so powerful as Senator Bato de la Rosa is being coddled by also the same people that are supposed to give enact laws. Parang mahiya naman tayo sa ating mga mas nahihirapan na mga taong bayan na on a daily basis they suffer through the injustice of the system. Tsaka, ito yung sa akin Kahit na, sige na, tanggapin na natin na may mga argumento laban doon sa validity ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Sabihin na natin, sige, fine. Ang kanyang remedyo, mag-file siya ng kaso. At nag-file siya ng kaso. It's not as if hindi niya nagamit yung oportunidad na yun. Meron siya mga abogado, nag-file sila ng kaso sa Supreme Court. Yun nga lang, hindi sila nabigyan ng temporary restraining order. Unang-una,